Presidente ng El Salvador na mala Duterte ang galawan? Paano ko nasabi? Kung si Duterte ay nagawa niyang gawing isa sa mga pinakaligtas na lugar ang Davao City at napababa ang antas ng krimen sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang war on drugs, may isang leader naman sa Central America na may sariling bersyon ng laban kontra kriminalidad. Si Nayib Bukele ay naglunsad ng tinatawag na war on gangs. At dahil dito ay nagawa niyang gawing isa sa mga pinakaligtas na bansa sa rehiyon ng El Salvador, mula sa pagiging tinaguriang murder capital of the world. Oo, tama ang narinig mo. Noong mga panahong naghahari pa ang malalakas na gang tulad ng MS-13 at Barrio 18, ang El Salvador ay isa sa may pinakamataas na bilang ng pagpatay sa buong mundo. MS-13. 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 These are animals. And they are satanic also. 508 people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. Pero sino nga ba si Nayib Bukele? Ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang war on gangs? Ginawa ba niya ito para lamang gawing ligtas ang kanyang bansa? O may mas malalim pang dahilan kung bakit niya sinimulan ang kampanyang ito? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. At kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong na iyon sa aming mga content creator. Maraming salamat. Si Nayib Bukele ay ipinanganak sa El Salvador noong 1981. Bago pumasok sa politika, siya ay isang negosyante sa negosyo ng kanyang pamilya na nakatuon sa advertising at marketing. Dito niya natutunan ang estratehiya, organisasyon at komunikasyon, mga kasanayang naging mahalaga sa kanyang pamumuno. Ang kanyang background bilang negosyante ay nagturo sa kanya kung paano magpatupad ng malinaw na plano at mabilis na desisyon na kalaunan ay ginamit niya sa paglaban sa mga gangs, isang problema na matagal nang hindi masolusyonan ng gobyerno. Bago siya maging presidente, halos bawat lungsod sa El Salvador ay kontrolado ng malalaking gang tulad ng MS-13 at Barrio 18. Ang mga gang na ito ay responsable sa matagal ng karahasan, extortion sa mga negosyo at residente, paghadlang sa transportasyon at pag-access sa ilang lugar. Sa isang pagkakataon, sa loob ng ilang araw lamang, daan-daang tao ang napatay dahil sa matinding karahasan ng mga gang na nagparamdam sa bansa ng takot. Si Bukele, bilang bagong presidente ng El Salvador, ay nagdeklara ng state of emergency at dito na simula ng malawakang operasyon upang labanan ang gangs at ibalik ang kaligtasan sa bansa. Ito ay isa sa mga pangako ni Nayib Bukele noong siya ay nangangampanya pa lamang. Ngunit bago pa man siya naging pangulo ng El Salvador, may mga hakbang nang ginagawa ang gobyerno upang labanan ang karahasan ng mga gang. Isa na rito ang programang tinawag na Mano Dura o Iron Fist sa Tagalog, kamay na bakal. Layunin ng programang ito na hulihin at ipakulong ang mga miyembro ng mga kilalang gang tulad ng MS-13 at Barrio 18. Maraming miyembro ng gang ang naaresto at nakulong dahil sa pulisiya na ito. Ngunit kung inakala ng mga lider ng gobyerno noon na tuluyan nang matatapos ang problema sa gang violence, doon sila nagkamali. Sa halip na humina ang mga gang, lalo pa itong lumakas. Sa loob ng kulungan, nagawa pa rin ng mga gang na mag-recruit ng mga bagong miyembro. Ang ilang gang leaders, kahit nakakulong na, ay patuloy pa ring namumuno sa kanilang mga grupo sa labas ng bilangguan. Sa pamamagitan ng mga cellphone at mga dalaw, nagagawa nilang magpadala ng utos at magpatuloy sa kanilang mga iligal na gawain. Dahil sa laki ng kanilang organisasyon at sa lawak ng kanilang koneksyon, hindi naging mahirap para sa mga gang leaders na ipagpatuloy ang kanilang operasyon kahit nasa loob na sila ng kulungan. Kaya ang kulungan na sana ay magpapahinto sa karahasan ng mga gang ay naging parang headquarters pa nila ito. Nang simulan ni Nayib Bukele ang kampanya laban sa mga gang ay alam nila na hindi ito biro. Ang gang ay kilala sa pag-target sa pulis at kanilang pamilya. Maraming opisyal ang na-bounty at nanganganib ang buhay nila. Upang maiwasan ito, ang gobyerno ay gumawa ng mga hakbang. Una, malalaking operasyon. Hindi solo o maliit na grupo ang pinapadala. Laging may malaking bilang ng pulis at sundalo. Pangalawa, suporta ng militar. Armadong backup, armored vehicles at checkpoints sa bawat operasyon. Pangatlo,
intelligence at surveillance. Pinag-aaralan ang movements ng gang leaders bago ang raid. At pang-apat, proteksyon sa pamilya. Ang ilang opisyal ay nire-relocate ang pamilya sa ligtas na lugar o hindi ipinapakita ang kanilang address. At may mga pagkakataon na hindi nagiging matagumpay ang kanilang mga operasyon. Kapag nangyayari ito, hindi muna pinapayagan ang mga opisyal na umuwi sa kani-kanilang mga bahay dahil sa pangambang magkaroon ng retaliation mula sa mga miyembro ng gang. Dahil dito, bagamat napakadelikado, naging posible ang mass arrests nang hindi agad naapektuhan ang mga pulis at pamilya nila. Ang normal na bilangguan dati ay hindi epektibo sa malalaking gang members. Bakit? Ang mga gang leaders sa loob ng normal na bilangguan ay patuloy na nagpapadala ng utos sa labas. Pinapalakas nila ang organisasyon sa pamamagitan ng mga cellphone, dalaw, at kahit sa iba pang inmates. Sa sistemang ito ay nagiging headquarters ng gang ang kulungan, kaya hindi talaga nababawasan ang krimen. Dito napagtanto ni Bukele na kailangan ng isang kulungan ay nakadisenyo para pigilan ang mga iligal na gawain ng gang kung saan walang komunikasyon sa labas, bawal ang dalaw at walang pagkakataon ng gang na mag-organize muli. At dito ipinatayo ang Sikot Prison, pinakamalaking bilangguan sa Central America, na dinisenyo eksklusibo para sa gang members. Bakit napaka-secure ng Sikot? High-tech security, multiple layers ng pader, CCTV, armed guards sa bawat sulok, isolation units, gang leaders at miyembro ay hiwalay, walang contact sa iba, strict control sa komunikasyon, walang cellphone, walang dalaw, at mahigpit ang monitoring. Controlled movement. Wala silang kakayahang mag-organize o magplano ng krimen mula sa loob. Ang resulta, halos wala ng gang activity na nangyayari mula sa loob ng Sekot. Kahit na dati sa normal na kulungan, nakakapagpatuloy ang gang. Sa Sekot, pinipigilan ang bawat hakbang nila. Sa ilalim ng kampanya ni Nayib Bukele, ang murder rate bumaba ng higit 70%, libo-libong gang members na aresto. Maraming lugar ang naging ligtas, ang negosyo at turismo ay tumaas. Ekonomiya bahagyang umunlad dahil sa mas maraming oportunidad. Ngunit, kontrobersyal ang kampanya. May mga tao na inaresto ng walang trial. Human rights groups nagsasabing arbitrary arrests at overcrowding sa bilangguan. Ang mga kritiko nagbabala tungkol sa sobrang kapangyarihan ng gobyerno. Sa kabila nito, marami sa mga Salvadorans ang sumusuporta dahil sa dramatic na pagbaba ng krimen. Si Nayib Bukele ay nagpakita ng kakaibang estilo ng pamumuno. Mula sa pagiging negosyante, natutunan niya ang estratehiya at organisasyon. Bilang presidente, tinupad niya ang kanyang pangako na gagawin niyang ligtas na bansa ang El Salvador mula sa karahasan ng mga gang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at sa pamamagitan ng Sikot Prison at Mass Anti-Gang Campaign, ang El Salvador ay naging isa sa pinakaligtas na bansa sa rehiyon kahit na may kontrobersya at kritisismo. Ang kwento ng El Salvador ay patunay ng determination, malinaw na estratehiya at mabilis na aksyon ay kayang magpabago ng isang buong bansa. Hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.